po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Pakabog ng init ng panahon. Kaya naman ang init ng ulo ng mga tao, doble na. Kumalma at uminom muna ng tubig. Pero wag yung super lamig at bad daw yon. Pag may issue, wag nang palakin. Ating harapin face to face. Ako ang yung lingkod na always cool, Alex Calleja. Excited na rin may sausaw sa mga issue, ang mga cool na mga sausawera dito sa studio! Kalmado at ready na rin ang ating mga Maring Reverie na sina Maripe 1 at Maripe 2. Keep cool and relaxed. Tulad na lang ng ating medical personnel from Medic 1. At siyempre, always cool ang words of wisdom ni na the beautiful Attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio. Tagapayo! Heto na ang pinaka-cool at kalmado, ang ating Queen Mother, Mama Licious, Mama Carla Estrada! Oh my God! Ang arte! Yes, good morning Trio Tagapayo! And good morning sa lahat ng nandito sa studio. Sa init ng panahon, naglalabasan daw ang mga ahas! Kaya ang isang Becky, hindi raw akalain na ang kanyang special someone ginagapang ng ahas na kaibigan. Nako, maagang ahasan ito. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Hoy, gandara ka. Ganda ka? Kala mo kung sino ka, may pasabi-sabi ka pa sa GC na hindi ako mga agaw ng jowa ng may jowa. Dito tayo magtuto sa face-to-face. Angel, sino tong kaaway mo? Bakit ang aga ay ang init-init ng ulo mo? Kay Gandara, sobrang init ng ulo ko sa kanya. Anong problema mo kay Gandara? Ayan nga po, gumagawa po siya ng GC. Eh, syempre siya yung admin. Eh, siya pala yung admin ng kaahasan. Okay ha, linawin natin. GC nyo, so sino ang mga kasakasama dyan? Ako po, Okay. si Gandara, Okay. si Marjorie po. Kami Marjorie. tatlo lang po. Pareho kayong mga LGBTQ? Yes po. Okay. Ano ang nangyari at bakit meron kang issue sa GC nyo? Ano nangyayari dun sa GC? Doon nga po, lagi siya nagsasabi na ang gwapo daw ng jowa ko. Pero nababasa mo Opo. na ganon. So ano nararamdaman mo? Siyempre, parang I smell something fishy talaga eh. Ahas na, may isda pa nga yung in-involve. Lahat ng hayop talagang i-involve ngayon dito, Mama Carla. Bakit ka galit kay Gandara? Galit po ako sa kanya kasi nahuli siya ng kaibigan ko na nakikipaglampungan sa resort. Nireport ng isang kaibigan mo. Kasama ba to sa GC? Kasama po siya. Okay, nakita niya yung jowa mo at saka itong si Gandara? Opo, kuwang-kuwa po niya sa video po. Ay, may video? Okay. Bakit hindi ka kasama sa outing? Nasaan ka? Kasi po, plano nila i-timing sa anniversary po namin. Eh, ayoko pong sumama. Ayoko pong sumama sa outing na yon kasi di ko lang trip. Kasi gusto ko anniversary namin. Kaming dalawa lang po yung magse-celebrate. Dapat naman. Dapat naman. Diba? So, bakit
Bakit sumama yung jowa mo sa outing kung wala ka dun? Yun ang hindi ko po alam. Siya ang best friend na simulat sa pulpa. Na sinasabing nanulot ng jowa ni Angel. Gandara, pasok! Mas makapal mukha mo. Mas masarap ako sa'yo, kaya ka pinagpalit. Masarap ka nga, pero ako pang 1 year na relasyon. Anong pwede Ikaw na pang budget one mo? night stand ka lang. One night stand? Almost 1 week na kami. Okay. One night stand ba? Gandara, diretsahang tanong. Sinulot mo nga ba ang jowa ni Angel? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Ang tanong ko kanina, Gandara, sinulot mo daw ang jowa nitong kaibigan mong si Angel? Yun ang walang katotohanan. Sa totoo lang po niyan, ma'am. Sigurado ka ba? No? Sa totoo lang po niyan, bago hindi ko sinasabi na sinusunod ko yung kaibigan kasi magkakababata na kami noon yung jowa niya at siya mismo siya. Eh, nung nakala niya, ma'am, hindi naglalabas-labas kami ng jowa niya bilang kaibigan lang naman. Eh, wala namang sigurong masama doon na lumalabas kami nag-iinuman na kasama ko jowa niya. Hindi ko naman siya ginagapa. Dahil magkababata kayo. Opo. Okay, Angel, saan galing ang sinasabi mong word na ahas kung hindi naman pala ginagapang? Mismo galing Yung na sa bunganga niya yan. ahas. Pogi Sino ba daw yung mga jowa habol? ko. Sino ba Hindi daw siya yung nanghahabol? mga agaw, Ikaw, pero ikaw yung nahuli ka ng nanghahabol. kaibigan Ikaw ko. yung ahas. Kasi ayaw na nga yung tao sa'yo, hinahabol-habol mo pa. Ikaw yung ahas. Ayaw, inaahas mo lang Isa pa, talaga. hindi ako maharot. Kasi sabi mo sa mga tao na maharot ako. Lalaban ka? Ngayon lang nakakita ng Kala mo, negative. Ngayon lang nakakita ng negative. Okay. Ano Maganda ang mo na yan. masasabi mo Kala mo. na ikaw ang naghahabol? Hindi po naghahabol. Sadyang siya lang talaga. Kasi Talaga? pera lang ang habol lahat ng lalaki At sa'yo. least may pera bakla. At least may pera bakla. Pinakinabangan naman ako. Napakinabangan ko siya. O anong mali doon? Naibibigay ko ba nga kailangan niya? Ano ka ngayon? Kasi ang pera Ang ko, taray! napupunta sa magulang ko din. Magulang. Jowa ko, At least ikaw sa akin, pang lalaki sa magulang lang. at sa lalaki ko, at least naibibigay ko lahat patas. Anong Fair patas? ako sa lahat. Ikaw sumira sa magkakaibigan natin. Okay. Hindi ako sumira. Paano Hindi ako sumira. okay, Gandara, tanungin lang kita sandali ha. Paano mo sinasabing napakinabangan? Bali na utos-utusan po siya. Kung sabihin ko, may pabibili ako sa palengke, ganito. Kung gusto niya, may bibili siya, binibigay ko sa kanya. Ang Ba't ka kasi wholesome. lumalapit sa may jowa na? Ang sabi mo kanina, ikaw ay pang 1 taon? Isang taon? Siyempre, ako kasi, mga Isang karelasyon taon ko, ka. tumatagal. Ikaw, sabi ko na nga, mismo sa bunganga kong ito, pang one night stand ka lang talaga. Talaga? Talaga? Talaga lang, pang one night Walang stand? tumatagal Tingnan sa'yo. Kayo, pero pinagparit ka naman. Ano ngayon? Okay. Gandara, wait lang, baka mahulog ka sa upuan mo, kakagiling mo dyan. May tanong Yes. na. May tanong na ako. Wala kang buhok. Ay, sorry. Kasi... Pero magpapabuhok na. Oo, kasi may hierarchy yan ng ano. Mama Carla kasi narinig ko siya, kababata. Sino ba una nakakilala, Angel? Nung nakilala ba yung boyfriend mo, alam mo magkakilala sila? Actually po, matagal na po kami magkakaibigan. Kayong tatlo? Opo. Boyfriend? Opo, tapos to. matagal niya na rin pong kakilala yung jowa ko rin Oo. po. Pero Oo. I smell something fishy na rin po talaga kasi ang dami niyang napapansin sa Isda jowa ba ko. yarn? Lagi niya sinasabi na pogi. May tanong ako, Isda? may tanong ako, ba't yung jowa mo hindi nagsasabi sa'yo na magpapaalam na ako wala namang mali siya? Ba't hindi nagsasabi? Kaya nga eh. Di ba? Bakit hindi Kapal ang muli mo eh. nagpapaalam kung walang mali siya? Pero, Gandara, bilang kaibigan, hindi mo ba sinasabihan ang jowa ni Angel na, oh, baka magalit si Angel? Yun na nga po, Mama Carla. Sinasabi ko sa jowa niya, Jo Marie, baka kasi magalit yung kaibigan ko. Sa tagal na panahon kami nasasamas, simula pagkabata magkakaibigan na kami at never pa kami nag-away niyan. Baka anong isipin niya? Wala naman tayong ginawa. Naglalabas-labas lang naman tayo, parang magkakaibigan lang. Ang sabihin mo, Anong mali sinusulsulan doon? mo yung jowa ko. Anong nasusulan? Siya ang kusang lumapit at nagsusumbong sa akin Hindi siya lumalapit na pinabayaan sa'yo. mo Hindi sa ka akin, rin binibigay ang nagbabayad sa pangangailangan niya. Kaya akong kusa
siyang nagbigay, pumuhos ang pagbibigay sa kanya. Okay, so nakuha na natin na itong si Jowa ay nagsusumbong sa iyo na wala nang binibigay masyado si Angel. Nanglalamig na daw yung jowa niya, So ma'am. lahat ng hindi mabigay ni Angel, nabibigay mo ba, Gandara? Opo, nabibigay ko kasi nga may pera ako eh. Ano yan? Mamaya malalaman natin yan kay mismong Jo Marie, ha? Pero ngayon, Kuya Alex, tanong mo na ang first question sa ating mga sausawero at sausaweras. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Kung ikaw si Gandara at type mo ang jowa ng kaibigan mo, eksena ka ba? A. Oo, I can't fight this feeling any longer. B. Hindi. I've known you for so long. You're a friend of mine. Taray! Okay, boto na. Yan, parehong kanta yun ah. Yung I can't fight this feeling any longer. Tapos yung I known you for so long. You are a friend of mine. Okay, Mama Carla. Nanalo po ng malaki-laking lamang ang B. Hindi, kasi you're a friend of mine. Yan po ang nagwagi sa ating butuan. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex! Siya naman ang nakahuli kay Gandara at Jo Marie na idinitalye ang kanyang nakita. Marjorie, pasok. Marjorie, si Gandara at Jo Marie ba talaga ang nakita at nahuli mong naglalandian sa isang resort? Yes po, Mama Carla. Yes Nakita po, ko Mama sila. Carla, ang kanyang sagot. Ikwento mo lahat yan, Marjorie. Mamaya Yes po. naghihintay na ang mga chismos, ang sausawero at sausawera sa pagbabalik ng... Face to face. Harapin mo, face to face! Marjorie, pakidetalye sa amin ang talagang nakita mo. Gato po kasi, Mama Carla, nag-swimming po kami nakaraang months lang po, March 20. Pero di ko naman po akala na nandun din po yung jowa ni Angel. Tapos po, bandang around 12 p.m. ng tanghali, nakita ko po itong baklang to, inaahas yung jowa ni Angel. Sa paano para masabi mo talagang inaahas? Hinihimas na po yung dibdib ni Jo Marie. Hinihimas mo, bakla. Bakla. Talaga. Bakla. Kita-kita. Ngayon ka magmalinis. Siyempre, malinis talaga ako. Sure ka? Tingnan mo mukha mo sa Wala kang pera, di ka mamahalin. Alam mo, tumupwet ang bandera namin sa bahay na. Tignan mo mukha katabi mo kang hito, tapos ikaw mukhang tilapia. Patingin nyo, nalinisan kayo. Walang palito, Wow, ha? posporo. Oo nga, mukha kang posporo. mo pala, no? Wow, sa'yo ng corona bakla. Bakit ka may pera, Gandara? Bakit ka may pera? Actually po, ma'am, ako ay po ay isang live streamer for Bigo Live. Almost 1 year po. Actually po, kumakanta lang po sa live. For God's sake, binibigyan po ako pinagpala sa Diyos. May nagbibigay po sa akin kusa. Sinasabi ni Marjorie na meron siyang video bilang katibayan, no? So, panoorin natin para talagang makita natin. Isip ka nila, kala mo kinaganda niya. Hindi naman maganda. Ka naman uling. Kapal talaga ng mukha ko. May payimas-yimas pa. Gandara, ganito ha, kasi ang napanood ko ay parang talagang meron kayong pagkakaunawaan. Meron po talaga, ma'am. Inaamin ko. Ayun. So, may MU kayo, no? Gaano nakatagal to? Actually lang po, ma'am, hindi lang po ano siya, ma'am. Bali, bago lang po. Nung March 20, doon po kami, hindi po namin siya iniimbitahan kasi sa nag-swimming kami, iniimbita ko to. Sabi ko sa kanya, kay Marjorie na bakla to, na imbitahan, itong tilapia na si Angel, papuntahin kasi mag-outing kami. Hindi ko naman inaakala kasi nakalimutan kong yung anniversary pa lang nila mismo, March 20. Eh noon pala, hindi to dumating, nakita namin, nagkasalubong kami ni Jo Marie. Inimbitahan na nila namin. Siyempre, kaibigan namin yon. Alangan namang iiwasan ko pa. Nung umupo ako, sabi ko sa kanya, antayin mo si Angel, uupo lang muna ako doon kasi mainit. Baka masira pa beauty ko. Kahit maitim ako, at least maganda. May beauty ka pa pala. Nung umupo na po ako doon, beauty girl. hindi ko alam ito, ang kumukuha na pala ng Nagbi-video. video. Oo, tapos kasi si lalaki, si Jo Marie, lumapit kasi sa akin, nakipagkwentuhan. Siyempre ma'am, ako naman makipagkwentuhan, parang kaibigan kasi ako, hindi naman ako pinapakita sa kanya na may gusto ako sa kanya. Siyempre, nakikipagkaibigan niya tayo, nakikipag-usap yung tao. Hinahawakan ko siya, ganito.
ano ba nangyari? Kinakausap ko, ano ba nangyari sa inyo? Siya, nagkakalabuan kami. So, ano bang reason? Bakit nagkakalabuan? Hindi niya binibigay sa akin yung Ang mga tanong, kailangan ko. bakit mo hinihimas yung dibdib ng jowa mo? Siya ang pusa. Pusa na ligaw sa akin eh. Wag mo Inigawan niya ako bakla. Siyempre, maganda ko Patasin yung kwento, bakla. Batas ako sa kanyang storya. ka talaga. Siyempre, nauho ako. Siyempre, natural bakla. Hinihimas Babae mo, rin ako girl. bakla. Wag kang Hello. mag-inaso. Kitang-kita ko. Okay, ginawa mo ito dahil kaibigan mo silang lahat. Opo. Para malaman ang... Kaibigan, Katotohanan po. sip-sip. Kasi concern lang po ako sa kanya kasi sabi niya daw po nililigawan daw po siya. Hindi naman siya mahal. Binabayaran mo lang lalaki. Gano'n? Hindi mahal. Binabayaran Sabi naman ng totoo bakla. Ilang beses na ata pinagsasabi ni Hindi Han. ako minahal bakla dahil ginusto Bakla niya. ka. Okay, Kasi so English marami pala. na tayong mga salitang naririnig. Magpahinga muna tayo. Kausapin muna natin ang isa sa ating trio tagapayo. Dr. Love, ano ba ang dapat na mas matimbang sa pagkakaibigan? Pagkakaibigan o love life? Maraming salamat, Mama Carla. Medyo mahirap yung tanong na yan, pagkakaibigan o love I know. life, di ba? Pero sa katotohanan po talaga, pag umibig ka, lahat masisira. Pati yung kamag-anak mo, hindi mo napapansinin yan. Ang importante lang sa'yo yung iniibig mo. Siyang apple of the eye, sabi nga, di ba? Alam natin yan ang mga nagmahal at nagmamahal pa. Ang masakit, itong si Angel na nagmamahal at umaasang tapat sa kanya ang minamahal niya. Mukhang may problema sa kanyang syota. Dahil noong kanilang anniversary, alam natin yan, ho? Pag anniversary natin ng syota natin, talagang ibinubuhos natin lahat. Wala sa tabi niya at sumama sa iba. So, nagpapatunay lamang hindi mahalaga sa kanya yung anniversary ng inyong pagsasama. So, ngayon nakakita tayo ng video, may mga kilos doon si Gandara na talagang pag-iisipan natin na may gusto si Gandara na makuha, no? Gumagamit siya ng pera para makuha yung gusto niya. Na-attract yung boyfriend ni Angel sa kanya at katunayan, di umano ay nagsabi na raw sa kanya, nag-propose na sa kanya na may pagtingin yung boyfriend niya. So, nakikita ba natin dito, Angel, yung inaasahan natin na loyalty, faithfulness ng isang minamahal natin o nasisilaw sa pera? Kung nasisilaw lang sa pera ang ating karelasyon, aba nakakatakot yan. Kasi hindi matatapos ang insecurity mo, Angel. Lahat ng taong lalapit sa boyfriend mo at magsasabing pogi siya, magagalit ka. Dapat pagka, alam mo, kagaya ko, kung may syota ako at sasabihin ng kaibigan ko, ang ganda ng syota mo, pare. Wow, I'll be proud. Pero kay Angel, mayroon na siyang sense of insecurity, selos na pag sinabing gwapo yung kanyang syota, nagwawala na siya. Alamin natin mamaya. Babalik pa naman tayo. Alamin pa natin ang mas malalim. Ang mahalaga lang dito, nakita natin yung kawalan ng pagtitiwala at pagpapahalaga sa iyong karelasyon. Eto na, Dr. Love. Oy, ang pogi, ha? Huwag na nating patagalin pa. Kilalanin na natin ang lalaking inahas umano ni Gandara. Jo Marie, pasok! Ano ka ngayon? Mahal ka? Pinili ka? Pinili ka? Ano ka ngayon? Sino ka mahal-mahal? Okay, wait lang, ha? Jo Marie, diretsahang tanong, gusto mo ba si Gandara? Opo. Bakla, naniwala ka na? Magbabalik ang... Harapin mo, face to face. Jo Marie, tanungin kita, bakit ka sumama sa outing? Anniversary nyo ni Angel. Nagkataon po kami na dumaan po ako sa resort po. Nagkataon po na nakasalubong ko silang dalawa ni Marjorie at inaya po ako.
Kaya sumama ka na. Opo. Pero nasaan si Angel Hindi ko nun? po na ipagpaalam kay Angel na sasama po ako. Nasasama ka. Okay. Sinabi mo na gusto mo si Gandara. Bakit? I mean, bakit? Aminado po ako nahulog yung loob ko kay Gandara kasi mas nabibigay niyo po yung mga pangangailangan ko po. Okay. So alam niyo na mga Bex. Isa na naman ang nagpatunay. Nagkulang nga kasi pabaya ka eh. Okay. Pero paano yung mga naibigay sa'yo ni Angel before? Isang taon yung Jo Marie, tandaan mo. Oo, isang taon. Isang taon nga. Isang ano lang, Isang isang taon araw. na Okay. Gandara, kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, ang tingin mo talaga ay tunay na kaibigan si Angel, bakit mo nagawang hayaan na talagang mapunta sa'yo si Jo Marie? Actually, Mama Carla, hindi ko inaakala yung ganitong pangyayari. Kaya nga gusto ko sana magpaliwanag sa kanya, ayaw niyang makinig. Nitawag ko, ayaw niya. Kung gusto ko siya mapupuntahan, Paano makikinig? ayaw niya. Nakita ka na nga sa akto, di ba? Kaya nga gusto ko magpaliwanag, di ba? Minsan ba sa isang taon na yon hindi ka naging masaya kay Angel? Naging masaya po nung umpisa po. Ano nangyari? Sige, kwento mo para maintindihan ka namin. Kasi hindi niya, habang tumatagal, hindi niya po nabibigay yung mga pangangailangan ko. Katulad ng anong mga pangangailangan? Gadget po, grocery at bisyo po. Sigarilyo at alak. Hindi natin pwede siyang husgahan. Ganun ang kanyang pamamaraan, ganun ang kanyang pananaw. Ang gusto ko lang kasi paintindi sa iyo, Jo Marie, ang konsepto at kahalagahan ng pagmamahal sa kapwa ng walang material. Nung time ba na yon na nagsama kayo ng isang taon ni Angel, kung wala ba siyang pera, mamahalin mo siya? Or minahal mo ba siya? Minahal ko po siya. Meron o wala, mamahalin mo siya o minahal mo siya? Minahal ko po siya. Minahal mo siya. Okay, Kuya Alex, ano na ang final question ng ating mga sawsawero at sawsawera? Mga sawsawera, sagutin ang second and final question. Sa tingin ninyo, ano ba ang dapat mas matimbang? Pagkakaibigan o love life? A. Iiwan ko lahat, pero hindi ang mga kaibigan ko. B. Hindi ako mabubuhay ng walang jowa. Boto na! Kuya Alex, very important ngayon na isasagot ng mga sawsawero at sawsawera mo, ha? Sa tingin nyo, ano mas matimbang? Friendship o love life? Sino nga gusto magpaliwanag? Sino yan? Ayan, dito. Dito. Kausapin natin siyempre yung bago tayo mag-judge. Mamaya. Ano pangalan? Jade. Anong pinili mo sagot? Yung friendship. Friendship. Ang pinipili mo ay friendship. Bakit? For me personally, na-experience ko rin yung ganyang sitwasyon na kung saan yung may times na nagugustuhan ko yung jowa ng kaibigan ko. May times na parang sumasaw-saw ako, parang kinakaibigan ko or nagugustuhan ko. As time goes by, na-realize ko na mali yun. Na pag nag-open up yung jowa ng kaibigan ko sa akin, it's only more on yung friendship na nag-aas ng advice. Hindi mo kailangan sumobra sa boundaries ng pagkakaibigan niya tsaka sa boundaries nung jowa nung kaibigan. Hindi mo sinasamantala, ibig sabihin mo. Sinasabi mo, oy, magkakaibigan tayo. Pinaparinggan mo ba si Gandara? Hindi. Depende lang. Maraming salamat, Jade. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Abangan naman natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face! Harapin mo, face to face! Matapos marinig ang kwento ng ating mga bisita, unahin natin ang isa sa ating trio tagapayo, Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carla. Pakita natin na ang LGBTQI community ay rinirespeto ng lahat. Pakita nyo na deserving kayo ng respeto. Hindi lang sa publiko, pero sa isa't isa. Whether friendship, whether love life, whether respetuhin natin ang isa't isa.
Pangalawa, okay. Sabi nga ni Alex, dapat pag feelings, walang bayad ang feelings. Ang tawag doon transaksyon, ha? Kanya mali yung sinasabi nyo na binibigay ko lahat. Hindi mo binibigay lahat, Gindara. Ang binibigay mo pera. Si Jo Marie naman, ang sinabi niya hindi na niya nabibigay sa akin ang gusto. Ang gusto mo, gadget, grocery, hindi yun feelings. Transaction yun. Pera-pera lang. Bata ka pa, no? Hindi mo pa alam talaga ang gusto mo sa buhay. Baka gusto mo kasi nagtatrabaho ka. Baka gusto mo mag-aral ulit para ma-upgrade yung skills mo para mas malaki ang kikitain mo. Hindi ka aasa sa isang Gandara or isang Angel. Umasa ka lang sa sarili mo. Balik ka sa eskwela, mag-upgrade ka ng skills para isang araw masasabi mo na hindi mo kailangan ang pera ng iba. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carls. Ang isang tao, nabubuo ang kanyang personality usually pagdating ng 18 years old. Kaya doon natin masasabi kung ang isang tao ay may dependent personality, antisocial, o kaya narcissistic personality, mga ganong klase. Pero sa pagkakataong ito, alam nyo, may mga pagkakataon kasi na ang isang usually 20, 21, maraming mga gusto yan Nagiging materialistic tayo. And hindi ito pwedeng sabihin na ang pamamaraan natin is yung maging dependent tayo sa ibang tao. Dahil kasi kung magiging dependent tayo, all throughout, iisipin natin na ay magkakaroon ako ng ganitong mga bagay kung sasama ako sa ganito. Hindi natin iisipin na merong involvement ng emosyon or ng feelings. Hindi pagmamahal ang nangyayari dito, Jo Marie. Kasi ang nangyayari, inaasa mo sa lahat. Yung gusto mo sa ibang tao. Pag ganun ang pagkatao natin, mali ang pamamaraan na para maging maayos tayo. Unang-una, tandaan natin, friendship at saka yung love life, parehas siyang kailangan sa isang tao. Pero tignan yung maigi kung paano mababalanse yan at alam nyo dapat ang priorities nyo sa buhay. Yan lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Ngayon naman, pakinggan natin muli si Dr. Love. Maraming salamat. Ang dami po nating matututunan dito sa episode na ito. Natutuwa ako at lumalabas na yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin, kapatid natin, ng mga kaanib sa LGBTQ. Ang pinakamasakit lamang sa isang tao, either sa straight o sa LGBTQ, ang mapagtaksilan ka ng isang kaibigan. At ito, mukha ang nangyari kay Angel at kay Gandara. Tanggapin natin, Gandara, ang katotohanan na nawalan ka ng delikadesa, no? Dahil hindi mo kinonsider yung kaibigan mo at ang kinonsider mo ang pag-iinit ng katawan mo at ang kahinaan ni Jo Marie, no? So, pwede pa nating ibalik ang dati nating nasira na relasyon kung kikilalanin natin ang ating kahinaan at hihingi natin ang kapatawaran. Kay Angel, mahirap talaga sa lipunan natin ngayon bahagi ng ating pananaw. Sana ay maunawaan natin na itong mga LGBTQIA ay may emosyon at damdamin din po na nasasaktan, lumiligaya, no? Kaya wag natin silang masyadong hatulan. Kung mayroon tayong maitutulong sa kanila, tulungan po natin. Si Angel ay nasaktan sapagkat nasira ang pagtitiwala niya sa isang kaibigan na nagmahal. Gandara, kung kailangang pawalan ng isang batang katulad niya para lumago at magkaroon ng magandang direksyon, tulong mo na yun sa kanya, no? Maraming salamat po. Maraming salamat, Dr. Love. Sa napakagagandang sinabi ng ating mga trio tagapayo, ay hindi ko nadadagdagan. Lahat ng gusto kong sabihin ay nasabi. Palakpakan natin ang ating trio tagapayo. Grabe, no? Imagine, napakaswerte ng ating mga bisita at lahat ng mga nanonood.
Kasi talagang libreng napapayuhan tayo ng ating mga experts dito. At for 1 year, ang dami naming natutunan sa ating trio tagapayo. Ngayon naman ay pakikinggan na natin ang desisyon ng ating mga bisita. Kung ano ba ang kanilang naramdaman, anong kanilang realization, ano yung kanilang mga natutunan habang hindi pa huli ang lahat. Ano ang gusto mong sabihin kay Jo Marie muna? Or may gusto ka bang sabihin muna kay Angel? Sino gusto mong unahin? Unang-una po, Mama Carla, Angel, Marjorie, alam kong pagkakamali ko at hindi ko sinasadya iyon. Ako po ay humihingi ng paumanhin at patawad. Nais ko lang ibalik ang ating pagkakaibigan. Masakit para sa akin ang nangyaring ito. Kasi para na tayong magkakapatid mula pagkabata. Kasi alam ko, hindi tayo malapit sa ating mga ina at magulang. Tayo mismo bumubuhay sa ating sarili mula pagkabata. Ginagawa natin magkasabay ang ating mga pangangailangan. Naway patawarin niyo po ako, aking mga kaibigan. Kayo ba yung mga batang magkasama maglaro? Noong mga bata kayo? Yes po. Dahil sa lalaki, nag-aaway po. Oo. Hindi ko lang po matanggap na sa isang tao po. Oo. Actually, nasisira pa yung relasyon naming magkakaibig. Oo. Kasi kayo ay biktima lamang ng isang lalaki. Kaya, Angel, anong gusto mong sabihin kay Gandara? Gandara, alam ko naman na may pagkakamali rin ako, pero sana yung ginawa mo kasi mali talaga yun. Pero sila sang lalaki lang, pag-awayan natin, di ba? Ipagpapalit mo ba ang inyong pagkakaibigan ni Gandara? Hindi po. Yung pagsasamahan po namin, gusto ko po still pa rin po, ganun pa rin po. Ayokong masira ng dahil sa isang lalaki po. Nagmamalang naman po ako. Marjorie, kababata ka rin ba nila? Yes po. Sabay din kayo? Opo. Na magkakaibigan? Yes po. Anong desisyon mo ngayon, Jo Marie? Wala na pong pipiliin sa kanilang dalawa. Angel, sorry kung nasaktan kita. Lahat ng memories natin, ikikip ko na lang yun. Ililihim mo na lang? Kikip ko po. Ikikip. Okay, lahat ng memories ikikip mo na lang. Gandara, ano naman ang mensahe mo? Salamat, Gandara, kung yung wala si Angel na pagkukulang sa akin, hindi ko nagbigay sa akin. Salamat sa lahat. Ano ngayon ang plano mo, Jo Marie? Magtatrabaho lang po at mag-aaral po na mabuti. Mag-aaral. Okay. So may mga natutunan talaga, no? Okay ba sa inyo na wala na si Jo Marie sa buhay nyo? I think mas masakit to, no, kay Angel. Kasi mas matagal na nakasama. Opo, sobrang Angel, sakit po. handa ka ba sa sinabi ngayon ni Jo Marie na wala siyang pipiliin, mag-aaral na lang siya at magtatrabaho siya ng mabuti? Nagpapalaya ka ba? Ito lang masasabi ko sa iyo, Jo Marie. Sa loob ng isang taon nating pagsasama, alam ko masaya ka, alam kong masaya rin ako. Pero tinatanggap ko rin na kung saan ka masaya, doon din ako. Tinatanggap ko lahat. Kung anong desisyon mo sa buhay, tatanggapin ko kasi mahal kita. Ang love kasi ay pagpapalaya talaga. And Angel, hindi lang si Jo Marie ang pinalaya mo. Higit sa lahat, pinalaya mo ang sarili mo. Na hindi manatili sa isang relasyon na walang pag-ibig.
Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong araw na ito. Angel, Marjorie, Jo Marie, and Gandara. God bless, guys. At ngayon naman, Kuya Alex, ano ang masasabi mo sa pinag-usapan natin? Mama Carla, sana matuto na yung mga nanonood sa atin ngayon, ha? Lalo na yung mga may katulad na ganitong relasyon. Mararamdaman mo naman kapag ginagamit ka kasi ang message sa'yo sa umaga, hindi good morning, kundi asa na ang padala. Yan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Ang sa akin naman, sa bawat relasyon, there is a beginning and an ending. Everything in between, off-limits na dapat ito sa atin. Lalo na kung ang gagawin natin ay makakasama sa kanilang pagsasama. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! That's the word in the place.